Richard Cruz, Jojo Nuns kinasuhan na ng pananamantala at act of lasciviousness sa Pasay RTC. Formal nang sinampahan ng mga kaso ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual assault at mga gawaing malaswa ang mga independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nuns at Richard Cruz kaugnay ng sinasabing pang-aabuso sa batang aktor na si Sandro Mulak. Noong ika-30 ng Oktubre, isinampa ng Department of Justice, DOJ, ang isang kaso ng panggagahasa at 2 kaso ng mga gawaing malaswa sa Pasay City Regional Trial Court, Branch 115. Sa kanilang resolusyon, sinabi ng panel ng mga prosecutor ng DOJ na nakakita sila ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban kina Nuns at Cruz, kaya't dapat silang paharapin sa hukuman. Ayon sa DOJ, na ipakita nila ang lahat ng elemento ng panggagahasa at mga gawaing malaswa, at malinaw na naipakita ang mga aspeto ng puwersa at pananakot na ginamit. It is clear from the statement of complainant Sandro in his affidavit that he repeatedly resisted and pleaded with respondents to stop their unwanted sexual advances, ayon sa kanilang resolusyon. Unfortunately, complainant Sandro was physically too weak and dizzy to succeed due to the effects of the drugs and alcohol, dagdag pa ng DOJ. Idinagdag din ng DOJ na ang tila normal na reaksyon ni Sandro pagkatapos ng insidente ay hindi nangangahulugan na siya ay hindi inabuso. Ipinakita nito na ang kanilang mga desisyon ay nakabatay sa mga ebidensya at testimonya na nakalap sa kaso. Ang mga akusasyon na ito ay nagdulot ng malaking reaksyon sa publiko, lalo na sa mga tagahanga at mga kasamahan ni Sandro sa industriya. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang suporta at nakibahagi sa mga panawagan para sa katarungan. Sa gitna ng mga balitang ito, ang mga personalidad sa entertainment industry ay nagbigay ng kanilang mga opinyon at reaksyon. Marami ang nanawagan na dapat nang mapanatili ang seguridad ng mga kabataan sa industriya at labanan ang anumang uri ng pang-aabuso. Ang insidente ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan at mga baguhang artista mula sa mga posibleng pang-aabuso sa kanilang mga karera. Maraming tao ang umasa na ang mga kasong ito ay magiging daan upang mas mapanatili ang kaligtasan at karapatan ng lahat, lalo na ng mga mas bata sa industriya. Kasalukuyan na ang mga legal na proseso sa mga kasong ito at inaasahan ng lahat na ang hustisya ay makakamit para kay Sandro. Ang kaso ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pagtalakay ukol sa mga isyu ng pang-aabuso at ang mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap, habang ang mga akusado ay patuloy na nagbabantay sa kanilang mga karapatan sa legal na proseso. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay umaasa na ang kanilang mga tinig ay maririnig at ang kanilang mga karanasan ay magiging bahagi ng mas malawak na laban para sa katarungan at pagbabago sa lipunan. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagbigay ng pagkakataon para sa lahat na pag-isipan ang mga mahahalagang isyu ukol sa seguridad at kapakanan ng mga kabataan sa industriya ng entertainment, at ang pangangailangan na maging mas vigilant laban sa anumang anyo ng pang-aabuso.